Hello guys! Good afternoon! Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Silly. Once again, ako pala si Josh. For today's video, mahilig ka bang mag-remix ng mga sikat or mga trending na video na walang modification or ang tinatawag natin na meaningful enhancement or editing? Hindi mo inedit, hindi mo ginawa ng commentary or naglagay ka ng panibagong sangkap dun sa video. Ano nga ba ang posibleng mangyari sa mga pages or even sa mga profile account natin kapag ginawa natin ito? So meron ako dito nakita na isang post mula po ito kay Ma'am Jennifer Macanta. Credit po itong video na to dahil po yung page niya ay na page not eligible or naging na-demonetize. Okay? So panoorin muna natin ito para magkaroon tayo ng idea. Baka next ikaw na po ang magkaroon ng ganitong issue or violation or demonetization ng account. Ito ang nangyari sa page ko, guys. Dahil sa mga trending na videos na ni-remix ko. So, sasabihin ko sa inyo para aware din kayo, lalo na kapag monetize na kayo, lalong-lalo na kapag hindi pa kayo monetize. Diba? So, iwasan nyo na lang mag-remix ng mga trending video na hindi natin alam kung talagang sa kanila ba yung video na yun o kinuha lang din nila sa YouTube, sa TikTok, ganon. So, copyright yun. May-ari ng video na ni-remix ko, sa kanya, kinuha lang nila sa ibang platform, na-upload nila, nag-trending. Tapos, pinabayaan nila or hindi nila alam na may violation. So, ang nangyari kapag ganun, kapag yung video na ni-remix natin may violation, yung violation nila, mamanahin natin. So, di ba? Pati violation, pwede nating mamana. Hindi naman ganun, Ibig sabihin, kung yung video ay galing doon sa mismong hindi may-ari or publisher or creator, o ang ginawa is, kinuha lang din sa other platform like TikTok, YouTube, or sa mismong Facebook, Pwede kasi ito, i-re-uploading. Yung alam mo na, hindi sa kanilang video tapos i-re-upload lang nila sa kanilang page para magkaroon ng trending. Kapag nag-trending, syempre, alam naman natin yan at dumaan din po ako dyan. Pag po may mga ganito tayong video at nag-trending, pwedeng tumaas yung followers, yung views, yung engagement tataas. Pero, kung ang focus natin is monetization, mataas po yung chance na hindi po tayo ma-approve or magiging page not eligible to get monetized. Yun po yung sinasabi ni Madam dito. So, nakakuha siya ng isang video, niremix niya, yung pala yung video na yun, hindi rin naman pala yun yung may-ari. So, magkakaroon siya ng ng infringement na tinatawag or copyright, di ba? So, pwedeng i-appeal yun mismo may-ari ng video. So, ganun po yun, guys, I don't know kung paano pa patataasin ni Facebook yung ganitong klaseng algorithm. Like sa YouTube, guys, apakatindi po ng dito, ng policy. So, sample, nag-upload ka ng video. So, sample, yung etong video na to, papanoorin mo to, tapos re-upload mo sa YouTube. Automatic, yung kay YouTube, nadedetect agad nila na ito ay hindi sa yung video. Nadedetect niya kung saan galing. Apakagaling ng na YouTube algorithm. So, sana may ganito din si Facebook, At na-detect niya kung sino ba talaga may-ari ng video para if ever ma-detect ng system, ipo-forward sa'yo at magno-notify. Meron kang yung kopya na video na nire-upload ng ibang creator. So, ang gagawin mo naman, magpa-file ka ng takedown. Automatic yon. Meron tong option. Pwede mong i-message yung nag-upload or pwede i-take down mo kagad yung videos or deleted kagad. Ganun katindi sa YouTube. So, dito kay Facebook, hindi ganun ka-secure yung mga video natin. Posible talaga makuha or ma-re-upload. May mga sikat tayo ng creator, ng mga ganyan. Instead na sila yung dapat yung nagbe-benefit dun sa video, ay dahil siguro sa sobrang fanatic din ng creator na yun, ang ginawa na lang, i-re-upload na lang. So, I suggest, kung ang focus talaga natin is to monetize, yun din yung sasuggest ng mga creator sa inyo. Mag-upload tayo ng original, quality, informative, educational, motivational, entertaining content na nilagyan mo talaga ng enhancement or meaningful enhancement or editing. Yan na po ang mag-stand out na mga video ngayon. Yung mayroong mga modification na tinatawag. So, tapusin lang natin, guys, maikli na lang to. Kasi, ni-remix natin. So, ang maganda, guys, ugaliin natin na mag-upload ng sarili nating video, sarili nating audio,
para madali tayong ma-monetize at maiwasan natin ang violation. Yun, di ba? So, shoutout naman sa Burger King. So, yun nga po, di ba? Para maiwasan natin talaga yung mga unexpected na page not eligible to monetize, syempre, upload tayo ng sarili nating content or video or audio. Sinabi nga ni Madam, no? Yun, mas mataas yung chance na ma-monetize tayo. At guys, no, again, basahin din natin yung mismong policy ni Facebook bago tayo sumabak, di ba, sa monetization features. Baka ano lang tayo, na dala lang tayo ng kitaan sa Facebook. But again, hindi ganun kadali ang monetization. Dati, madali kasi mag-upload ka lang ng 2 to 3 reels video tapos trending, posible ma-monetize ka. Pero ngayon napakahigpit na. Kasi nga yung iba sino-shortcut yung monetization. Instead na mag-create ng original content, ang ginagawa na lang is yun nga, upload sila ng mga trending video, i-remix ng iba, and then pumapatong-patong yung mga violations. So ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Kahit kumita yan, yung video na yan, na na-detect ni Facebook, na ito ay unoriginal at hindi sa'yo at napatunayan ng system or may nag-appeal, ang nagiging status ng monetization ay possible on hold, possible not payable. For sure, meron kang mga not payable na payout, yan po ay na-detect. Posible yung copyrighted audio na ginamit mo, posible yung video na pinoportray doon, posible may violation. So, basahin natin yung partner monetization, content monetization, community guidelines para po ready tayo bago ang lahat. Yun lang guys, maraming salamat. Again and again, upload original quality content. Laban na po ng mga video ngayon. Alam niyo naman, social media, kung sino yung mas original, yun yung nag-stand out. Or posible talagang ma-detect na ng system ni Facebook na original to, ito yung ibuboost natin. So sana ma-enhance pa ni Facebook yung ganitong klaseng algorithm na pwedeng ma-detect agad kung sino yung nag-upload ng video mo para iti-take down mo na lang kaagad. So parang sa YouTube ganun kasi. Iba yung kay Facebook. But again, I highly suggest, no, kung hindi mo pa alam yung mga violation, basahin natin yung partner monetization, content monetization, and community guidelines policy para hindi tayo magkaroon ng maraming violation, restrictions, or demonetization ng mga Facebook pages or profile account natin. Yun lang guys, maraming salamat. Don't forget to share this video, don't forget to subscribe, and also click the bell icon para pag may mga uploaded video tayo katulad nito, mano-notify po kayo kaagad. And also, don't forget to follow our official Facebook account, Jose Opao Bulieda Jr. Yun lang, thank you so much. See you again sa next video. Bye-bye!